umaga mga bata. Magandang umaga din po. Kamusta kayong lahat? Mabuti po. Kami nagagalak at kayo'y nasa mabuting kalagayan. So, bago lahat, kami nila yung magpapakilala. So, kami ang inyong guro sa Baitang 4. So, ako si Teacher Charmaine. Ako si Teacher Clevin. Ako si Teacher Tricia. So, handa na ba kayo ngayong araw na ito? Oo. Ayan, tayo ng lahat ay tumayo. Gusto niyo ba kumanta at tumayo mga bata? Opo. Ayan, tayo na tayo. Okay. Enjoy ba kayo mga bata? Opo. Bago tayo dumako sa ating bagong talakayan, magbalik-aral muna tayo. So ano yung ating tinalakay noong nakaraang araw mga bata? Yes, Antoinette? Patungkol po sa mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili, teacher. Tama, ang ating tinalakay ay patungkol sa kagamitan para sa pag-aayos at paglilinis ng sarili. So magbigay nga kayo ng kagamitan para sa pag-aayos at paglilinis ng sarili. Yes, Angeline? Shampoo po at supply, teacher. Ano pa kaya ang kagamitan para sa pag-aayos at paglilinis ng sarili? Yes, Makoy? Sabon panligo. Tama, mahuhusay mga bata. Tunay yung nakinig kayo sa ating nakaraang aralin. Ay ngayon naman mga bata, bago natin umpasahan ang ating aralin, atin muna isa-isahin ang mga layunin na dapat mong makamit sa ating talakayan bago matapos ang araw na ito. Sabay-sabay na natin basahin mga bata. Nakipaliwanag, May pagkaliwanag ang mga habang sa wastong paraan ng pag-aayos at paglilinis ng sarili. Pangalawa, Maipakita ang pagpapahalaga sa personal na kalinisan. tatlo, Masunurin na masagawa ng wasto ang mga hakbang sa pang-araw-araw na paglilinis ng katawan o sarili. ano ba mga bata? Opo! Ngayon naman mga bata, para malaman at maunawaan natin ang ating aralin, mayroon akong ipapakita sa inyo mga larawan. So, nawaan ba mga bata? Opo! Ano kaya sa tingin ninyo ito? Toothpaste at toothbrush. Magaling! Sino gumagamit sa inyo nito? Well, ano ba? Nagamit niyo to? So, para saan to? Tama! So, ginagamit natin ito para sa ngipin, para
maging malinis yung ating ngipin. So, pangalawa namang larawan. Ano kayang ginagawa ng bata dito? Naliligo. Tama. Bakit kaya kailangan namin maligo? Para po maging malinis. Tama. Kailangan natin maligo para tayo ay maging malinis. So, ano ginagamit? Ano kaya ito? Sabon. Sabon. Saan ito ginagamit? Sa katawan. Tama. Ginagamit natin to pag tayo ay naliligo. Next na larawan. Ano ito mga bata? Nail Saan cutter. kaya ito ginagamit? Sa kuko. Tama. Ginagamit natin to sa ating kuko. Pag madumi na at mahaba ang ating kuko, pinuputo natin kapag mahaba na. So, naunawaan ba mga bata ang mga pinakita kong larawan? Opo. Galing. So mga bata, base sa larawan na inyong pinulaan, may ideya ba kayo kung ano ang ating bagong tatalakayin sa araw na ito? Opo. Ano yun? Ito po ay patungkol sa wastong paraan ng pag-aayos at paglilinis sa sarili. Tama, ang ating bagong aralin ay patungkol sa wastong paraan ng pag-aayos at paglilinis sa sarili. Bago ang lahat, meron ako ditong kasabihan na ang kalusugan ay kayamanan. Naniniwala ba kayo dito mga bata? Opo. Bakit kaya? Yes, Angeline? Ako po ay naniniwala sa kasabihan ang kalusugan ay kayamanan. Dahil kapag malinis tayo sa ating katawan at lagi tayong malusog ay hindi tayo kukulihanan sisay. Tama, sa kasabihan, ang kalusugan ay kayamanan ay mapapanatili tayo malusog at malinis dahil kung tayo ay naliligo, nagsusuklay at nagsisipilyo ng ating ngipin at iba pang mga gawain na pangkalusugan araw-araw. So, naintindihan ba mga bata? Opo. So, narito ang mga wastong paraan ng pag-aayos at paglilinis sa sarili. So, kayo ba ay naliligo mga bata? Opo. Dapat lang na maligo tayo araw-araw dahil sa panahon ngayon na sobrang init. So, ang pagliligo ay dapat ugaliin maligo araw-araw para manatili tayo malinis. Gumamit tayong shampoo na akma sa klase ng buhok mo bago matulog sa gabi ay ugaliin din maglinis ng katawan upang maging presko ang pakiramdam. So, naintindihan tayo mga bata? Opo. Kayo ba ay naglilinis ng inyong katawan bago kayo humiga sa kama o bago kayo matulog? Opo. Yan, tama mga bata. Ngayon naman, ang pangalawa ay ang pagsisipilyo ng ngipin. So, sino-sino dito ang nagsisipilyo araw-araw? Mabuti naman kung gano'n dahil ang pagsisipilyo ng ngipin ay pagkatapos kumain ay nakakatulong ng malaki upang maiwasan o masira, mabulok ang mga ito. Kayo ba nagsisipilyo ng ngipin araw-araw? Opo. Kayo ba ay nagsisipilyo ng ngipin pagkatapos kumain? Opo. Mabuti dahil ang bulok ng ngipin ay naging sanhi ng mabahong amoy ng bibig. Meron ba ditong mabahong hinga? Mabuti naman dahil mainam na gumamit ng toothpaste na may fluoride na angkop para sa mga bata. At ugaliing magsipilyo sa umaga, tanghali at gabi pagkatapos kumain. At ang dila at ngipin ay sisipilyohin din. Naunawaan ba mga bata? Opo. Ngayon naman mga bata, ano nga ulit yung unang wastong paraan ng pag-ayos sa sarili? Pangalawa? Pagsisipilyo. Tama. Sumakat naman ay ang wastong pangangalaga ng kuko. Ano ulit yung mga bata? Nail cutter. Ito ginagamit sa kuko. Tama. So, mahalagang panatilihin natin malinis ang ating kuko at sa paa at kamay. So, iwasan natin isubo ang ating mga kamay lalo na kapag ito ay madumi. Bakit kaya sa tingin nyo?
masama ito pag madumi. Baka may tayo sa po, teacher. Tama, baka kasi madumi, magkaroon tayo ng germs. Ano bang magkaroon ng germs? May magkasakit? Dito. Tama. So, dapat nating linisan ang ating kuko. Gagawin natin kapag ito ay mahaba. Gumamit tayo ng nail cutter. So, naiintindihan ba natin ang tatlong paraan ng paglilinis ng sarili? Opo. So, hindi lang yung tatlo. So, marami pa dyan. Mabigay na kayo ng iba pang halimbawa sa paglilinis ng sarili? Paglilinis ng tenga. Tama. Paglilinis ng tenga at pagsusuklay ng buhok. Ayan. So, naiintindihan ba mga bata? Opo. May mga katanungan pa ba kayo? Wala na po. Tama. Talaga bang inyong naintindihan ang ating aralin ngayon mga bata? Opo. So, dahil naintindihan nyo, magkakaroon kayo ng pangkatang gawain. So, ito ang unang grupo at ito ang pangalawang grupo. So, para sa panuto ng unang grupo, ang mga larawang nasa hanay A ay mga paraan ng paglilinis ng sarili. Hanapin sa hanay B ang tamang description ng mga larawang ito, isulat ang titik sa tabi ng bilang. Naunawaan bang panuto ang pangkat Opo. una? Opo. So para naman sa pangalawang pangkat, lagyan ng check ang hanay A kung ginagawa mo ang mga sumusunod at X naman sa hanay B kung hindi. Isulat ang sagot sa tamang hanay. Naintindihan bang panuto ang pangalawang pangkat? Opo. So bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para tapusin ang inyong gawain. So tapos na ba mga bata? Opo. Ngayon naman mga bata, para sa inyong individual na gawain, so maglabas kayo ng malinis na papel at ballpen. Kayo ang panono. Isulat ang go kung tama at stop kung mali ang sinasaad ng pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa tabi ng bilang. So, maaari nyo nang simulan mga bata. Tapos na ba mga bata? Opo. Tignan natin kung marami kayong nakuha. So, sino gusto sumagot sa number 1? At kanyang basahin? Angeline? Dapat ugaliing malinis ang ating katawan upang hindi tayo magkasakit. Go po, teacher! Tama ba ang kanyang sagot? Opo. Pangalawa naman, sino gusto sumagot? Makoy! Hindi kang bumuo ng paa at kumain upang hindi ito pamahayan ng bacteria. It's a go. Tama ba ang kanyang sagot? Opo. Anis naman, Tonet. Isubo ang kamay sa bunganga at dito ay madumi. Mali po. Tama. Ulit. Next, Angeline, number 4. And then, Makoy ulit. Isang beses lamang dapat gawin ang pagsisipilyo ng itin upang hindi ito masira. Stop po, teacher. Mali. Ah, Gumamit ng akmang shampoo upang hindi masira ang buhok. Go. next, Tonet. Huwag ugaliing maglinis ng katawan kung gabi na dahil nakakapasman ito. Next, Angeline. Ang dila at ang nalangala ay dapat sipilhin din. Tama po. Ayan, napakahusay ninyo. Sinong maraming nakuha sa inyo? Teacher! Ayan, magaling. Try kayo mga tumayo at bigyan ninyo ang inyong sarili ng 10 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
paglilinis at pag-aayos ng sarili dahil dito tayo kumukuha ng lakas. Kung tayo ay malinis, hindi tayo agad magkakasakit. Gaya po ng paglaging ng pagsisipilyo ng ngipin, hindi po agad nabubulok ang ngipin. Tama. Galing. At ang pag-aayos at paglilinis ng sarili ay nagbibigay hindi lamang sa pisikal na kalinisan, kundi pati na rin ng personal na kagandahan at ito ay nagpapalakas ng tiwala sa sarili at nagbibigay ng positibong imahen sa iba. Nawaan ba mga bata? Opo! Ngayon naman mga bata, tayo ay magbalik na sa ating tinalakay kanina. So ano ang ating tinalakay mga bata? Wastong Paraan ng pag-aayos at paglilinis sa sarili. Tama. So magbigay nga kayo ng tatlong paraan ng paglilinis at pag-aayos ng sarili. Paliligo, pagsisipilyo ng ngipin, at wastong pangangalaga ng kuko. Mahusay mga bata. So paano naman ninyo pahalagahan ang inyong sarili? Sinong gustong sumagot? Yes, Makoy? Ako po, pinapahalagaan ko ang sarili sa pamamagitan ng paglilinis ng katawan, pagkain ng pagkain ng masustansyang pagkain. So tama. Mahalaga ang pagbibigay ng oras at tansin sa sarili. Kasama na ang regular na ehersisyo, pagkain ng masustansyang pagkain, pagtulog ng sapat at pagbibigay ng oras para sa mga libangan at pahinga. So naiintindihan ba mga bata? Oo! Ngayon naman mga bata, magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. At ang panuto ay isulat sa patla ang tamang deskriptibo ng larawan, piliin ang sagot sa loob ng kahon. Ito ang inyong gawain. Ibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto pang tapos ito. Tapos na ba mga bata? Oo! Pakipasa na at ating ito iwawasto kinabukasan. Ngayon naman mga bata, naiintindihan ba ninyo ang ating aralin ngayon? Opo! So ngayon magkakaroon kayo ng takdang aralin. So sa iyong kwaderno, itala o isulat kung ano-ano ang ginagawa mong paraang paglilinis at pag-aayos ng sarili. Gumawa ng card kung masusunod ang schedule ng paglilinis at pag-aayos sa sarili. Nawaan ba mga bata ang inyong takdang aralin? Opo!